Balikan na po natin ang ulat naman kaugnay ng batang babaeng tinamaan ng ligaw na bala sa loob mismo ng kanilang bahay. Stable na raw ang lagay ng biktima na nagpapagaling ngayon sa ospital. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, isang 9 na taong gulang na batang babae nga ang panibagong biktima ng stray bullet at nangyari to sa kanilang bahay mismo sa Malanday sa Marikina. Ang kwento ng kanyang ina at ng biktima sa Marikina Police at sa Eastern Police District ay nanonood sila bandang alas 11:15 kagabi at habang nagpapaantok ay doon na nga raw nila narinig ko ang malakas na putok at ilang segundo lamang ay nagreklamo na nga yung bata na may tama daw ito malapit sa kanyang kilikili. Agad na dinala sa Amang Rodriguez Medical Center ang biktima kung saan siya binigyan ng paunang lunas at stable na ang kondisyon ng bata pero inilipat na rin po dito sa Marikina Valley Medical Center. Dito rin yan sa Marikina at sa araw ng Sabado, inaasahang maooperahan ang bata para nga makuha yung bala na pumasok doon sa kanyang katawan. Ang hinala ng pamilya ay malapit lamang doon sa kanilang tinitirahan yung nagpaputok sapagkat ang sabi nila, malakas yung putok at ilang segundo lamang ay natamaan na nga yung kanilang anak. At ang pangako naman ng Marikina Police ay hahanapin talaga nila ang suspect dito sa pagpaputok ng baril na ito, Connie. At kagabi nga lang pagkatapos ng insidente ay inikot talaga nila yung lugar dun sa Barangay Malanday sa Marikina pero hindi nahanap at wala pa nagbibigay ng impormasyon kung sino nga ba yung nagpaputok na yan. At sa ngayon, isa rin sa mga gagawin ng PNP ay alamin yung trajectory ng bala at para malaman nga kung saang direksyon ba nagmula yung bala para sa posibleng i-locate kung saan ang galing itong bala na tumama sa bata, Connie. Yes, Ian. So, ito yung nakakalungkot talaga, no? Every time may mga ganitong kaso ng ligaw na bala, hirap ang ating pulisya syempre na matukoy kung sino nga, unless, of course, merong mga history na doon sa lugar na talagang nagpapaputok. Sa ganitong klase nga, Ian, meron ba, ito bang unang pagkakataon dyan sa lugar na may nabiktima ng ligaw na bala? Actually, Connie, ang binabanggit sa atin, nung hepe ng Marikina, nung isang taon wala silang insidente ng stray bullet dito sa lungsod ng Marikina. Nagkaroon lamang sila ng indiscriminate firing at kalaunan ay naaresto yan, Connie, dahil sa pagtutulungan ng mga taga-barangay at mga residente na isumbong kung sino yung nagpaputok. At ngayong taon nga nalulungkot sila sapagkat may batang tinamaan at ngayon nga lang daw ito nangyari dahil nung isang taon nga wala naman daw natamaan. So ang inaasahan din nila, Connie, mayroon muli na maglalakas loob na magsusumbong doon sa taong nagpaputok sapagkat ganyan din nga daw yung naging pattern noong nakaraang taon. May nagpaputok ng baril pero walang tinamaan pero mayroong nagsumbong na residente na palihim sa Marikina Police at yun nga ang inaasahan nila para sa ikalulutas ito. At Connie, tama ka, kapag ngayon nakikipag-ugnayan na rin sa Firearms and Explosive Division ang Marikina Police. Pero ang gaya nga nung nabanggit mo, yung makukuha nilang record yung mga lehitimong baril. Ibig sabihin may mga lisensyang baril pero nga yung mga loose firearm o yung mga galing sa yung mga paltik na baril na walang mga lisensya, doon talaga nahihirapan ng pulis. Kaya ang pinaka-importante talaga dyan na panawagan nga ng Marikina Police kung kamag-anak man nila o kakilala o barkada at nakita nila nagputok kagabi, sana nga ay magmagandang loob sila na isumbong sa mga otoridad itong pangyayaring ito, Connie. Oo, dahil hindi lang naman ibang tao ang pupwedeng madamay dyan. Isipin din natin na lahat tayo, kapag may mga ganyang nagpapaputok ay maaaring maging biktima. Maraming salamat sa iyong update na yan, Ian Cruz.